Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Engineer de Mesa, magandang umaga po sa inyo. Hi Manny, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Apo, Asek, pasensya na po at alam naming maulan ng panahon. Uunahin ko na po ito, baka lang may sakali po kayo may hawak na datos. May impormasyon na po ba kayo sa mga nakalipas po na mga araw hanggang maari siguro hanggang Biyernes kung may epekto na itong sunod-sunod na mga pag-ulan natin dulot po ng habagat at ito pong nakalipas na bagyong Maymay at Luis sa atin pong sektor na agrikultura? Una muna Manny, itong mga bagyo, lalo na pumapatak dito sa bahagi ng Luzon ay nakakatulong para tumaas ang level ng ating mga dams. May mga report tayo na nare-receive yung Angat, Magat ay unti-unti nang tumataas yung water level, bagamat yung iba medyo napupuno. Pero ito ay maganda in preparation para sa upcoming na strong El Nino na posibleng maasahan sa huling bahagi ng taon. So, yan yung good side ng itong mga pag-ulan na nararanasan natin. Doon sa mga damages, iniintay natin yung mga validated reports galing sa ating mga regional field offices. Normally, mga 2 to 3 days after ng mga pag-ulan, bagyo, nagsisimula na tayo makareceive ng mga validated damage reports galing sa ating mga field offices. Opo, and Asek, syempre, maliban po sa mga damages, sabi nga ng ilang mga kababayan natin alam na namin nagkakaroon ng epekto yan. Ang tanong, ano ba ang paghahanda at ano yung mga nakahanda ng tulong na maaari pong ibigay doon sa mga maapektuhan sa panig po ninyo sa sektor ng agrikultura? Tama yan, Manny. Pag ganitong may mga bagyo, mga pagbaha, naka-ready na yung ating mga opisina sa mga regional offices natin na mga preposition na mga binhi at mga pataba na kapag naapektuhan sila at na-damage yung kanilang mga pananim at pag ready na uli sila magtanim, ay nakahanda na makapagmahagi yung ating mga regional offices na mga nasabing inputs. And of course, yung ating crop insurance through our Philippine Crop Insurance Corporation, immediately, yun nga, after ng damage reports, magbabalidate din yan para agad na mabigyan ng indemnification through sa insurance yung mga affected areas. And then nakahanda rin yung ating tinatawag na survival and recovery loan packages para sa kanila. And of course, kung meron talaga matinding pagkasira, yung ating quick response fund for recovery and rehabilitation ng mga damaged areas natin. Opo, sir. Ito na po, para tulong na rin po sa mga magsasaka natin. Ano po yung una nilang dapat gawin? Halimbawa po, naapektuhan nga po sila, nasira yung pananim nila, nawalan po sila ng kakayanan para magsagawa po ng pagtatanim o kaya ay pangisda. Saan po sila mga opisina pwedeng pumunta at ano po yung mga dapat at kailangan nilang dalhin para humakahingi ng ayuda? Money immediately, they have to report doon sa ating sa kanilang pinakamalapit na municipal agricultural officer o yung kanilang tinatawag natin ng mga agricultural extension workers para maitala yung mga pinsala doon sa kanilang mga areas at yan ay i-consolidate sa ating mga regional field offices para nga may latag yung kaagad na tulong para sa kanila. Yung ating mga LGUs, partner LGUs, meron din silang mga interventions para sa kanila. Pero yung sa DA mismo, meron naman tayong mga, nabanggit ko nga kanina, immediate response para dun sa mga na-damage na mga pananim natin. Yan, Sir Arnel, sagit lang at may emergency. May emergency notification lang na pumapasok. Di ko Kaya natanggal. madalas nga yan. O madalas ngayon O ito, may red rainfall warning ang Metro Manila. Ayan, Bulacan, Pampanga at Laguna. As of 8:07 ba? Napakaaga ng inilabas napakaagap ng NDRRMC. Yung asahan daw po matinding pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa. So babala po sa mga kababayan natin red rainfall warning ang nasa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. Napag-uusapan yan, Asek de Mesa. Sir, kami ni Alan Gatus, kami po yung talagang palagi ang umiikot sa mga kadiwa ng Pangulo. Napaka-importante sa mga kababayan natin dahil alam naman po natin sa mga Pilipino, napakarami po nagsasabi, okay lang kahit bitin sa ulam basta hindi nagugutom.
at sa tulong po 'yan ng pagkain po ng kanin. At marami po ang nagsasabi talaga malaking bagay yung pong 20 pesos na bigas. Nakakabili sila ng 10 kilo sa halagang 200 piso kumpara doon sa regular na binibili sa mga palengke na ang 200 piso nila, eh, parang pinakakasya na sa ano, kasya lang sa nasa 4 na kilo. Yung magandang Mm. klase kung pag-uusapan natin. Yeah. Kumusta po ang supply po ng bigas na napupunta po sa NFA at naipapamahagi po sa mga kadiwa ng Pangulo stores at outlets? Tama 'yan, Manny. Una, yung ating 20 pesos na bigas na, kadalasan nakikita natin sa ating mga kadiwa stores, ito ay, bigas na galing sa stocks ng ating National Food Authority. At ang ating namang NFA ay namimili ng palay sa ating mga magsasaka. Sa bisa na rin ng Rice Tarification Law, hindi na nag-i-import ang NFA. So yung ating, mga kababayan na namimili ng bigas sa kadiwa, makakasiguro sila ng magandang klase dahil ito ay galing mismo sa ating magsasaka. Napakaganda ng stocks ng NFA dahil mataas yung presyo nila ng pagbili ng palay sa ating magsasaka. More than 500,000 metric tons yung stocks nila ngayon, para sa ating, more than enough to cover itong ating pangangailangan sa 20 pesos na bigas. Sa ngayon meron na tayong 807 na sites nationwide, at target pa yan madagdagan pa hanggang sa katapusan ng taon, hanggang next year. Kung di ako nagkakamali, 1,500 hanggang 2,000 sites pa yung ating ini-aim. So patuloy na, at ngayong darating na harvest season, September, October, ay lalo pang pinaigting at pinataas o pinaganda yung presyo o yung buying price ng NFA para sa ating mga magsasaka. Alam niyo Sir Arnel, araw-araw halos napupunta ako diyan sa kadiwa ng Pangulo sa Maynila at kita natin yung sentimetro ng mga kababayan natin. Nung nakalipas po na linggo, hindi po itong nagdaan, kundi yung nakalipas pa, na isang araw lamang nakapagbenta sa loob ng isang linggo. Ang nalaman nga po namin dahilan ay nakaapekto rin pala yung mga binahang mga lugar. Sa ngayon po ba talagang problema pa rin hanggang sa ngayon itong mga halimbawa po yung mga ruta na dinaraanan po at pinagkukunan ng supply ng 20 pesos na bigas ito kung kaya't may mga nabibitin at may bakit nga po talagang may pagkakataon na may araw na walang 20 pesos na bigas doon sa mga outlet po ninyo sa mga kadiwa? At depende yun sa location, Money. Of course, lalo na ngayon, medyo talagang grabe ang ulan. May mga area talaga na nabaha. Of course, tingnan din natin yung safety ng ating mga kasamahan sa FTI at saka sa atin sa AMAS, yung mga empleyado ng DA, for their safety as well. Pero nevertheless, nagpapasalamat tayo sa kanila at sumasaludo dahil yung ating mga kasamahan sa Department of Agriculture ay patuloy na nagsiservisyo at nagtatrabaho despite yung mga ganitong kondisyon kahit weekend, para sa kapakanan ng ating mga kababayan. So mayroong mga ilang sites lang talaga na hindi naiiwasan dahil sa mga ganitong issues. Pero makakaasa sila na ang ating kagawaran ay patuloy na magsiservisyo para sa kanila. Opo, ito po kasi yung tanong din ng mga kababayan natin at yun nga po sinasabi, no? Hindi, hindi ito pa pogi pero ito po kasi yung minsan, alam niyo na, sa tami po at marami po yung mga bumibili doon na talaga naman pong mahihirap, mga nakatatanda, may kapansanan, yung mga, ang mga may bahay po ay, kumbaga biyudang buhay na tinatawag, mga iniwan daw po ng kapares, di ba? Sila po yung marami doon sa mga umaasa po sa serbisyo ng kadiwa at ng 20 pesos na bigas. Ang tanong nila, hanggang kailan daw po ito? Hanggang kailan masusustain ba siya? Yung halaga ng piso po natin, medyo hindi maganda. Mahal po ang presyo ng bilihin at napakaraming pinagkakagastusan ng gobyerno. Kaya bang i-sustain? Yes, yes, Manny, isu-sustain ito at ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng termino ng ating pangulo. At yan ay nakomit na ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr. para sa ating mga recipients at saka sa mga eligible na mamimili. Nabanggit mo nga kanina, ito yung ating mga PWDs, mga solo parents, mga ah, miyembro ng 4Ps at saka iba pa na vulnerable sector ng ating lipunan. So patuloy sila na magkakaroon ng access sa murang bigas, yung 20 pesos.
At yun nga, patuloy din ang pamimili ng ating National Food Authority na magsisilbing source ng ating bigas na ibinebenta para sa kanila. Opo, tanong pa rin po tungkol dito kasi bigas ito eh. Ito po yung talagang pangunahing pagkain po ng maraming mga Pilipino lalo na dito sa Luzon, yung pong kanin. Ano, isa po sa matanong din ng mga kababayan natin, bakit daw po kasi parang limitado lamang sa Kadiwa? May mga lugar nga po, nabanggit na, yung may halimbawa sa Pasay, minsan kulang ang supply. At ang tanong din nila, baka naman daw po pwedeng tumawid din ito pong serbisyo na ginagawa. Kung nagagawa ng gobyerno makapagbenta ng 20 pesos na bigas, baka pwede naman daw din pong mapababa din ang presyo sa mga palengke ng bigas. At ngayon, Manny, unti-unti na nating nakikita na bumababa ang presyo. Nag-ikot mismo si Secretary sa ilang piling pamilihan at nakakita na tayo ng doon sa magandang klase, ito yung 5% broken, 47 to 48 pesos. Mas mababa ito doon sa unang itinakda na 50 pesos. At yung ating regular meal ay merong mga 35 hanggang 45 pesos. So, nakita natin nitong buwan ng Marso, Abril hanggang Mayo yung pagtaas dahil doon sa naging problema natin sa gitnang silangan na tumaas yung presyo ng petrolyo na nagdulot sa pagtaas ng transportation cost. Ngayon nakikita natin despite that maganda pa rin yung presyo ng bigas. So yan ang isa rin sa tinututukan ni Secretary at ng buong DA kung paano mas maging affordable pa yung presyo, hindi lang ng bigas kundi yung ipapambilihin man. Opo. Sir, dalawang punto na lamang po ito kasi natanong ko na rin kanina yung epekto po ng sama ng panahon itong mga ulan-ulan na ito. Kumusta po ang presyuhan? Yung monitoring po ninyo? Yung una, yung sa bigas maganda nga yung presyo at saka yung supply natin both local and imported. We have enough volume to carry us until the next harvest season. At ngayon nga ay hindi pagbabawal yung pag-imports, lalo na at naghahanda tayo para nga sa El Nino. Yung ating karneng manok at baboy ay hindi rin nagkakaroon ng mga spikes ng pagtaas at maganda rin yung presyo. Ganon din ang gulay. Kahit may mga pag-ulan tayo ngayon, hindi pa natin na-experience yung shortage, bagamat very vulnerable yung pricing ng gulay. But as of to date ay okay pa yung presyo man. Naalala ko pala, Asek, kahapon bumili kami ng manok. Parang bumaba ang presyo, nasa 150 ang isang kilo dyan sa may area ng Cavite. Matandaan natin, Manny, nagkaroon ng pagtaas konti noong medyo mainit ang panahon. Pero ngayon, dahil maganda na uli, kasi yung ating broiler at saka layer, medyo sensitive yan sa mainit na panahon. Pero ngayon, maganda yung panahon, kaya maganda yung production natin. Ayun. Sir, maraming salamat Asek de Mesa sa inyo pong panahon at ikutan natin. Alamin din po namin yung iba't ibang mga sitwasyon. Kaugnay nga po nitong nagpapatuloy na mga pag-ulan. At sana maging maayos po ang kalagayan ng mga magsasaka natin. Ano? Maraming salamat din, Manny. Ingat ka at sobrang maulan ngayon. Opo, Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Asek. Mga kapuso, yan po si Asek Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Oras po